Kumusta mga ka-anime? Simula 2020 nga ay nagre-review na tayo ng Bleach. At almost 300 video na nga ang nagawa ko patungkol sa Bleach. Andiyan ang review, theory at analysis. Pero may isang karakter nga ako na laging nakakalimutan. Isang karakter na kung wala siya ay wala ang buong Bleach. Ngayon nga mga ka-anime ay mas kikilalanin natin si Kubo at pag-uusapan natin ang backstory ng Bleach. Kaya simulan na natin to. 冷圧をぶち込んで叩き起こしたいやつがいるんだ。まだ全然使いこなせちゃいねえけどな。Si Kubo Noriaki na mas kilala sa kanyang pangalan na Tite Kubo, isang Japanese manga artist at ang henyo na gumawa ng Bleach. Ipinanganak siya noong Hunyo 26, 1977. Si Kubo ay anak ng isang council member ng Pucho Aki District sa Hiroshima. Meron siyang dalawang nakababatang kapatid, isang kapatid na lalaki at isang kapatid na babae. Nagpasya si Kubo na maging isang manga artist nung siya ay nasa elementary pa lang. Nang siya ay naging isang manga artist, naging interesado rin siya sa arkitektura at mga pagdedisenyo. Ngunit mas pinili niya mag-focus sa pagiging isang manga artist. Ang kanyang pinakamalaking impluwensya upang maging isang manga artist ay ang Saint Seiya ni Masami Kurumadama. Dahil na din sa mga karakter na nakasuot ng mga baluti at may mga kagiliw-giliw na armas. May isa pang naka-impluwensya sa kanya. Ito ay ang JJ no Kitaro na ginawa naman ni Shijiro Mizuki. Ayon din kay Kubo ka-anime na gusto niya ang konsepto ng yokai at mga halimaw. Sa isang interview, sinabi ni Kubo na sumali siya sa isang manga contest ng isang magazine. Pero ka-anime, ang ating bida ay hindi pinalad. Kahit na ganun ang nangyari, napansin ng mga editor ang kanyang angking talento. Dahil nga dito ka-anime ay unti-unti ngang nakakamit ng ating bida na si Kubo ang kanyang pangarap. Ang kanyang unang manga short ay ang Ultra Unholy Hearted Machine at ipinalabas nga ito sa Weekly Shonen Jump Special. At sinundan pa nga ito ng dalawa pang manga short. Sa edad na 18, nag-submit siya ng kanyang unang konsepto ng zombie powder. Pansinin nyo ito ka-anime, hindi ba't parang may pagkakatulad ito sa maskara ng Bastalor de Ichigo? Isang patunay ka-anime na kung gaano man ka-successful ang Bleach siya ngayon, ay produkto lamang ito ng mga nakaraang manga na ginawa ni Kubo. Pero ka-anime, hindi naging madali ang lahat para sa bida natin si Kubo. Kumbaga, hindi niya basta-basta nakuha lamang ang kanyang tunay na Sanpaku. Dahil makailang ulit nga din itong nireject, kung saan ay tila nawalan na nga siya ng kanyang kumpiyansa sa kanyang sarili. Pero nagpatuloy nga ang ating bida. Noong 2001, ang kanyang sunod na ginawa ay ang Bleach manga na nagsimulang ipalabas sa Shonen Jump at natapos noong November 4, 2016. Ang Bleach manga ay nagkaroon ng mahigit 600 na chapter at nagkaroon ng 70 volume. Noong 2004, nagsimulang ipalabas ang anime adaptation ng Bleach sa Japan ng mahigit 7 taon. Yes ka-anime, 7 taon nga itong umere sa Japan. Meron itong kabuuhan na 366 na episode. Pero hindi pa dyan natatapos ka-anime. 4 na Bleach movie ang inilabas niya sa pagitan ng 2006 hanggang sa 2010. Ka-anime, ang Bleach na pinapanood natin sa ngayon ay ibang-iba sa Bleach na unang konsepto nito. Ang Bleach ay unang naisip ni Kubo na ang mga Shinigami ay nakasuot ng mga kimono. Para sa kaalaman ng ating mga ka-anime, hindi si Ichigo ang unang idinrawing ni Kubo, kundi si Rukia. At siya din ang unang magiging bida, kung saan ang mga sandata na gagamitin dito ay mga baril o sniper. At ang pamagatsana nito ay sniper at hindi Bleach. Kalaunan ay pinalitan ni Kubo ang mga baril papunta sa mga espada o mga katana. Dahil sa lalayo na nga ito sa kanyang original plan na ang pamagat ay sniper, ay pinalitan niya ito ng Bleach. Pero hindi dito natatapos ang lahat ka-anime. Dahil magiging boring
kung pure black ang magiging kasuotan ng mga Shinigami. Dahil dito ay ginawa niya itong itim at puti. Bago pa niya i-release ang Bleach, iginuhit niya si Ichiko na may salamin at may itim na buhok. Bukod pa dito mga ka-anime, ang mga kakayahan ni Ichiko o ang kanyang pagiging isang hybrid ay hindi ito ang aktwal na plano ni Kubo. Hanggang sa unti-unti niyang mabuo ang mga kakayahan ni Ichiko bilang isang hybrid. Dahil sa ilalabas niya si Tandang Sangetsu na may itim na buhok at nakasuot ng salamin, ay napagdesisyonan niya na palitan ang style at ang kulay ng buhok ni Ichiko. Mula sa itim ay naging orange nga ito at inalis na din niya ang salamin ni Ichiko. Pero napansin ulit ni Kubo mga ka-anime na ang mga Shinigami ay nagdodominante ang kulay itim. Kaya nakaisip ng bagong idea si Kubo. Kung ang mga Shinigami ay gumagamit ng espada o katana, lumikha si Kubo ng isa pang bagong karakter. Ito nga ay ang grupo ng mga Quincy na may kasuutan na puti na gumagamit ng mga pana. At sa kanya iginuhit si Uryu para maging kabaliktaran nga ni Ichiko. Pero ka-anime, kahit buo na ang konsepto ng Bleach, ay nireject pa rin itong muli. Dahil dito ay nasiraan ng loob si Kubo at ninais niya na lamang na ihinto ang paggawa ng kanyang manga o ng anime ng Bleach. Ngunit may isang tao na nakapagpabago ng desisyon niya at mas nagbigay sa kanya ng pag-asa. May kukumpara natin ito sa pangyayari kay Ichiko at kay Uruhara. Sa mga panahon na nagsisimula si Ichiko sa pagiging isang Shinigami ay biglang dumating si Renji at Byakuya, kung saan ay nireject niya nga si Ichiko bilang isang Shinigami at ipinakita na hamak na tao lamang si Ichiko. Pero si Kubo ay may tila natatagong talento na napansin ng isa sa mga sikat na manga artist. Ito nga ka-anime ay walang iba si Akira Toriyama o ang lumikha ng Dragon Ball na maaari natin sabihin na siya si Uruhara para kay Kubo. Dahil dito ay nagising ang kanyang nag-uumapaw na riyatsu at dedikasyon para ituloy ito. Kalaunan ay napansin ito ng Weekly Shonen Jump. Salamat mga ka-anime. Kung kayo ay may mga katanungan, susubukan ko nga itong sagutin sa akin next video. At maraming salamat sa hanggang ngayon ay naririto pa rin sa ating channel. Thank you and peace out. Hanggang sa muli. ブリッジ原作者の久保太斗です。前のテレビシリーズが終わることが決まってから多分書き始めてるはずなんですね、時期的に。で、テレビシリーズをやってる間は、テレビで放映できなければいけないなという気持ちがちょっとありつつ書いてたので、ちょっと抑えめに表現してた部分、バトルでしたとか、そういうのを、千年決戦では何も気にしなくていいんだなっていう感じで書いてたので、だから逆に、アニメにするときちょっと残酷になっちゃうんじゃないかなっていう心配をしてて、それでカットされたら嫌だと思ったんですけど、多分この千年決戦では、その辺をカットせずに、原作通りにやってもらえる形になってくれますので、それがすごく個人的には楽しみですね。進軍編だったかな。結構僕個人は、あんまりオリジナルシリーズってあんま期待してなかったんですけど、それを全然覆す感じで、カット割りとか演出とかがすごくいい部分がいくつもあって、で、そういうところが気に入ってますね。千年決戦編では、作画もそうだし、色彩も旧作のアニメにない形で、すごく現代的な色彩になるようにしてほしいっていう風に注文をつけて、で、何度もこうやり取りをして色彩自体を決めているので、でも画面も、新しい感じになってるんじゃないかなと思います。で、シナリオなんかも、原作を僕15年で終えるって決めてたので、で、そこの間に、こう、
最終章で結構キャラクターが多くて、で、バトルの要素を結構削ったところが多かったんですね。で、そういうのを、いくつもできるだけ入れ込めればいいなと思って協力して今やってるところです。ユーハバッハと源流祭のバトルですかね。あそこは、多分今、見せてもらってる感じだと、すごくいい出来になるんじゃないかなと思ってるので、そこまずは楽しみにしてもらいたいなっていうのと、あとは、さっき原作で結構はしょったって言ってた、バンビーズの戦いについて、結構いろいろ全キャラクターそれぞれバトルのアイデアだとか、姿だとかを追加してデザインして、で、向こうに渡してるので、で、その辺は多分面白くしてもらえるんじゃないかなと期待してます。参加具合は、本当に端から端まで参加してるって言っていいぐらい参加してると思います。なんだろうな。個人的には本当は、あんまり別のメディアのものに口を出したくない派なんですけれども、向こうの方の仕事を奪ってしまうっていう感覚があって。なんですけど、今回は、原作の雰囲気をできるだけ出すことがファンのためでもあると思って、で、できるだけ参加するようにしてます。でも、それこそ監督だとか、シナリオの平松さんだとか、原作への理解度がすごく深くて、で、それで、こちらとしてはすごくやりやすくて助かってますね。